Sa kanyang working visit sa Singapore, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa Istana Villa upang higit pang palakasin ang matatag na ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Tinalakay ng dalawang leader ang pagpapalawak ng trade, pagpapalakas ng artificial intelligence sa AI cooperation, pag-akit ng mas maraming foreign investments, at pagpapalalim ng pagtutulungan sa health at social development. Nagkasundo rin silang isulong ang mga bagong bilateral agreements na inaasahang magdadala ng mas maraming oportunidad para sa dalawang bansa. Muling pinagtibay ng Pilipinas at Singapore ang kanilang suporta sa isang mapayapa, matatag at maunlad na ASEAN habang patuloy na naghahanap ng mga paraan upang mapalago ang ekonomiya at makalikha ng mas maraming trabaho para sa kanilang mga mamamayan. Mga kababayan, I have just concluded a most productive working visit to Singapore from 14 to 16 July of this year. During this visit, I met with His Excellency Lawrence Wong, the Prime Minister and Minister of Finance of Singapore. I held meetings with business and investment executives and attended the Milken Institute's roundtable discussion with regional business leaders. During my courtesy call with Prime Minister Lawrence Wong, we affirmed the strength of our bilateral relations amidst global shocks and conflicts. We discussed advancing cooperation in trade and investment, navigating the growth and use of artificial intelligence as it affects various primary industries, education, the environment, healthcare, and people-to-people exchanges. With the Philippines and Singapore holding successive ASEAN chairships, we underscored our shared commitment to a stronger, unified ASEAN. During the high-level business meetings with leading Singaporean companies and investors, I underscored the Philippines' commitment to accelerating digital transformation, to strengthening critical infrastructure, and to expanding access to quality healthcare. The discussions focused on deepening cooperation in digital technology, telecommunications, data centers, AI, and healthcare, key sectors that will enhance the country's innovation ecosystem, improve essential services, and support long-term inclusive economic growth. I highlighted the Philippines' position as a strategic investment destination in Southeast Asia, supported by a growing digital economy, a skilled workforce, and a strong reform agenda that continues to attract high-value technology-driven investments from trusted partners such as Singapore. I met with Singtel Group and ABC Impact to discuss their continuing investments and expansion plans in the Philippines. Singtel reaffirmed its long-term commitment to the country and through the expansion of NCS Philippines and the continued development of ST Telemedia Global Data Centers facilities, strengthening the Philippines' digital infrastructure and AI capabilities. Meanwhile, ABC Impact reaffirmed its support for AC Health's nationwide expansion, which is expected to improve access to quality healthcare services while creating thousands of jobs for Filipinos. These business engagements, covering digital technology, telecommunications, data infrastructure, AI, and healthcare, reaffirm Singaporean investors' strong confidence in the Philippine economy and the support that they will give to our country's vision of becoming a competitive, innovation-driven, and future-ready investment destination. Earlier today, at the Milken Institute's roundtable discussion, I presented key investment opportunities in the Philippines. I showcased our modernized finance and investment infrastructure programs, including the Luzon Economic Corridor, alongside the new Public-Private Partnership Code and Green Lanes for Strategic Investments, which are measured explicitly designed to fast-track proposals and approvals
to eliminate regulatory bottlenecks. As a newly designated upper middle income country with solid macroeconomic fundamentals, the Philippines offers a secure, transparent, and stable environment for businesses to thrive. This visit demonstrates the enduring strength of Philippines-Singapore relations, our shared commitment to ASEAN centrality, and the Philippines' readiness to serve as a reliable partner in driving growth and innovation across the region. The Philippine delegation and I are grateful to the government and people of Singapore for their always warm hospitality, and I look forward to engaging with the Prime Minister at the 49th ASEAN Summit and related summits later on this year. Maraming salamat po. Kahapon nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong sa Istana upang isulong ang malalim na ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Sa kanilang meeting, nagpaabot ng pagbati si Prime Minister Wong kay Pangulong Marcos Jr. sa pag-angat ng Pilipinas bilang upper middle income country. Ayon sa Prime Minister, maituturing na respectable growth o matatag na pag-unlad ng Pilipinas ang pagiging upper middle income country sa likod ng mga pagsubok dulot ng kaguluhan sa Middle East. Binati rin ng Prime Minister ang Pilipinas at si Filipino tennis superstar Alex Ayala sa pag-ukit ng kasaysayan sa Wimbledon. Tiwala ang Prime Minister na si Alex Ayala ang magiging kauna-unahang Southeast Asian na mag-uuwi ng Grand Slam title sa Wimbledon. Bagay na sinang-ayunan ni Pangulong Marcos Jr. Kapwa nagpaabot ng paghanga ang dalawang leader sa tagumpay na dala ni Alex Ayala sa Southeast Asia. Maliban dito, tinalakay din ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kalakalan, paggamit ng AI, paghikayat ng mas maraming investors sa Pilipinas at pagtutulungan sa kalusugan at panlipo ng kaunlaran. Isinusulong din ng Pangulo at ng Prime Minister ang mga bagong bilateral agreements na makakatulong sa pag-usbong ng dalawang bansa. Kabilang din sa napagkasunduan ng dalawang leader ang pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa ASEAN. Ang Singapore ang susunod sa Pilipinas bilang host country ng ASEAN Summit sa susunod na taon. Matapos ang meeting kay Prime Minister Wong, agad na nakipagpulong ang Pangulo sa mga opisyal ng ABC Impact, Ayala Group at Temasek Trust upang hikayatin ang karagdagang pamuhunan sa sektor ng kalusugan. Layunin nitong mapalawak ang mga ospital, klinika, butika at iba pang serbisyong medikal sa Pilipinas upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng abot-kaya at dekalidad na healthcare system habang lumilikha ng libu-libong trabaho sa bansa. Matapos nito, sunod na nakipagpulong ang Pangulo sa mga kinatawan ng Singtel Group na matagal nang namumuhunan sa Pilipinas simula pa noong 1993, ngunit ngayon nangangakong palalawigin pa ang investment sa digital infrastructure sa bansa. Kabilang sa mga plano ng pagpapalawak ng mga data center at iba pang digital facilities na inaasahang makakapagpahusay sa internet connectivity, lilikha ng mas maraming trabaho at magpapasigla sa ekonomiya ng Pilipinas. Bago bumalik sa Pilipinas, pangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. mamayang hapon sa Singapore ang Milken Institute Roundtable Discussion kasama ang ilang regional business leaders. Ang Milken Institute ay isang non-partisan at non-profit think tank na nagtitipon sa mga leader ng finance business, government at philanthropy upang pag-usapan ang global economic at social issues. Si Pangulong Marcos Jr. ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na nagbigay ng talumpati sa Asia Summit ng Milken Institute noong 2023 na ginanap din sa Singapore.
cash assistance sa ilalim ng Uplift Program. Pinalawak pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang tugon sa patuloy na nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Inanunsyo ngayong araw ni Pangulong Marcos Jr. ang dagdag suporta sa ating mga kababayan upang protektahan ang kanilang kabuhayan. Sa ilalim ng pinalawak na Uplift Assistance, makakatanggap ng tulong pinansyal ang aabot sa 7.5 million households or 37.5 million Filipinos. Makakatanggap ng dagdag na 2,000 pesos ang 3.5 million beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program. Kasama rin ang 2.5 million poor and near poor households na natukoy ng 2024 Community-Based Monitoring System sa aabutan ng tulong ng pamahalaan. Aabot naman sa 1.5 million low-income workers at kanilang mga pamilya na nakumpirma sa talaan ng SSS ang makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan mula ngayong July hanggang December. Pangunahan ng DSWD kasama ang ibang ahensya ng pamahalaan ang paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan. Tiniyak ng Pangulo na sisiguruhin ng mga ahensya na maayos, mabilis at maginhawa ang pagkakaloob ng tulong sa mga benepisyaryo gamit ang digital na pamamaraan. Patuloy lang ang pagkilos ng pamahalaan upang salagin ang epekto ng krisis sa langis sa kabuhayan ng mga mamamayan. Hindi titigil ang gobyerno sa pagsuporta sa mga pamilyang Pilipino na nasa laylayan ng lipunan. Mga kababayan, patuloy natin nararamdaman ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan na nagdudulot ng banta sa pandaigdigang supply ng langis. Nakakaapekto ito sa ating ekonomiya at presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung Uplift. Sa ilalim ng programang ito, mabibigyan ng agarang tulong ang 7,5 milyong kabahayan o 37,500,000 milyong Pilipino sa buong bansa. Sila ay makakatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula ngayong Hulyo hanggang sa Disyembre. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, mapapanatili natin ang katatagan ng ating bansa at maisusulong ang isang mas maunlad na kinabukasan para sa lahat sa ilalim ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat.